It's May 4, 2026. Pinapanood ko yung mga videos ko sa YouTube. And naisipan kong gumawa ng video. Short reflection siguro ng aking buhay dito sa United Kingdom. And I'm almost, not almost, I already reached my 4th year in United Kingdom. I arrived here March 25, 2022. Naalala ko pa noon para akong ulaga sa sitwasyon dito sa United Kingdom. Kasi nga, bagong lugar, bagong sitwasyon. Syempre, I've worked for almost 16 years sa Middle East, Gulf country. So, iba doon, tsaka dito. And matututo lang tayo, malalaman lang natin ang mga bagay-bagay once na ma-experience natin. We can learn the lessons from others. Pero, syempre, unique pa rin yung ating experience, diba? So, I made this vlog not for others, but for me. I know one day I'm going to watch again the videos that I've done in my YouTube channel. At right at this moment, always same lang ng nararanasan ko nung last na vlog ko na nagkukwento ko tungkol sa kahirapan, na ang allowance ko is 50 pounds per week, o 50 pounds per month. Same pa din, nasanay na kasi ako. Noon, nalulungkot ako kasi nga my life in the Middle East, hindi ako ganito. Ako yung nagtitreat ng mga kaibigan ko, and at the same time, sa church, I give my tithes, I can give my offerings, I'm able to suffice the need of Bible study group. Glory to God, hindi ako ganun na insufficient sa needs ko. Pero pagdating dito sa United Kingdom, I must admit, I'm no longer able to give my tithes, but I'm able to give my offerings. And siguro it's not that I can't give my tithes, but I was able to learn new things on how to give to the work of the Lord. Frustrating in a way kasi malungkot, mahirap. At the same time, lahat ng pinaghirapan ko as an experienced nurse from the Philippines to Saudi Arabia to United Arab Emirates, pagdating ko sa United Kingdom, my experience is all rubbish, kumbaga, sa English nila. Walang kwenta kasi nga hindi nila ina-acknowledge yun. At the same time, the system doesn't really credit it. Kasi ang ating pinag-aralan as a nurse back home sa Philippines, it's level 4 pagdating dito. Parang nurse assistant lang nila. Parang ganun, trained nurse assistant. So, mas mababa yung trained nurse assistant in a way, pero napaka-konti lang ng difference nila eh. Not like me. Right at this moment, I'm 30 years experienced nurse. Walang gain, wala talaga, walang kagamit-gamit yung experience na yun. And even if there are times that the higher people recognizes what kind of experience that you've had, dahil nakikita nila the way that you give your ideas, the way that you improve the department itself, the way that you impart your knowledge, they can see na talagang, oh, great yung experience mo, but they cannot do anything. They won't be able to promote you or something. Iba dito, hindi kagaya sa Middle East. Once na nakita nila that you are really assertive, you are intelligent, yung in-offer mo yung sarili mo for the development or improvement of the department or the hospital itself. Yung manager mo has the capacity to promote you, uplift you. Yun yung naranasan ko. But here in United Kingdom, hindi ganon. The fact that nurses here are not that recognized enough. Kaya nga itong bansa lang na ito ang nag-i-strike ang mga nurses eh. Would you imagine? Sa tagal ko, at this age of mine right now, I'm 51 years old. Ngayon lang ako, I mean not ngayon, but when I came here, this is the only time that I've seen wherein doctors and nurses are striking. Dito ko lang nagbo-boycott sila. Dito ko lang na experience yun. I've never seen it in other countries. Although, well, in my country, hindi kami pwedeng magwelga, and in the Middle East, hindi po pwede. But I've never heard of countries wherein doctors and nurses are really do strike. And it's only in this country. Kasi, all other professions, they have the pathway to improve or progress. I think most of the professions in healthcare, after 6 months, nagpo-progress sila. May banding kasi dito. Lahat may banding. Band 1, band 2, band 3. I don't know with the band 1. But band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7, blah, blah, blah. So, pag bago kang nurse dito sa United Kingdom, lagi kang band 5. Yung band 5 nila, merong lower band 5, mid band 5, and higher band 5, I don't know. But tatlo yun, tatlong band 5. So, right at this moment, nasa mid band 5 ako. Makikita naman ninyo pagdating sa
sa Google kung magkano ang agenda for change ng isang internationally educated nurse dito. So, yun, hindi dahil sa performance mo napopromote ka, walang ganon. Sometimes, hindi mo pa nakukuha yung tamang pay. Kagaya ko, I've experienced in my third year, last year, nung dumating ako dito sa trust na to, ipinaglaban ko pa yung agenda for change ko na dapat after 2 years of service in the NHS, parang government natin sa Pilipinas, hindi ka napopromote, but nag-increase dapat yung sahod mo. Itong hospital na to, they refuse to give me that change kasi nga, bago lang ako sa kanila. And I have to use the agenda for change legislation para ipaglaban ko. It took me months before I was able to get my increase, the change of my salary. And ganun dito. Tapos pagdating naman sa progress, sad to say they don't give progression sa mga sponsored individuals like me. Pag sinabing sponsored individuals, yung mga nasa tier 2 visas or skilled worker visas, yun ang route ng mga internationally educated people na pumupunta dito. Kailangan sponsored ka within 5 years. Masaklap ngayon, pabago-bago yung batas. Dati, kaya maraming mga nagpunta dito na dala nila yung families nila dahil kasama yun sa benefits. Pero ngayon, hindi na. Yung mga carers, I don't think they can still bring their families. Tapos, nagbago na din yung status. Parang 10-year route visa na sila. So, hindi sila agad magkakaroon ng ILR. ILR is indefinite leave to remain. Pag may indefinite leave to remain, hindi mo na kailangan magkaroon ng visa from employers. So, yun yung inaantay ko ngayon. I hope na pasok ako sa banga. I hope I will be considered for the 5-year ILR. I am waiting for 10 months more to get that ILR. Although it's so expensive. I've seen the price. Parang 3,000 pounds plus. So parang ang mahal-mahal, hindi ko alam kung saan kukuhain yun. Kasi right at this moment, kung yung last video ko, November 2024, my salary back then was 1,700 monthly. Kasi at the time, I think nagpe-pension pa ako and then in-opt out ko yung pension ko. That became 1,900 plus. Ngayon, praise God, ngayon mas malaki na, pero malaki din ang gastusin, ang mamahal ng bilihin. Basta mahal. Syempre, yung pinapadala sa Pilipinas, tumataas din yung yung gastusin. Yung anak ko nag-aaral din ng nursing. I did not expect her to take nursing, but she's taking nursing. She was influenced by my mother. Wherein pangarap talaga ng nanay ko na maging nurse siya. That's why I took up nursing, because of her. She pushed me to do this. Ayoko mag-nurse, kaso ito na, mahal ko ang nanay ko. Kaya sinunod ko yung gusto nila ng tatay ko. I'm the eldest among the family. So, here I am. 30 years of a nurse profession. 30 years being a nurse. Pardon me if I have wrong English kahit nandito ako sa Inglaterra. I'm just hoping na magkaroon ng change pagdating sa treatment nila sa mga nurses dito. Mga nurses kasi dito is categorized as nursing. Hindi katulad ng midwife, ng physiotherapy. Sa amin, nursing. Pag sinabi mong nursing, it's not nurses. Merong mga healthcare assistants, nursing assistants, carers, kasama siya sa ganun. Pinagtataka ko bakit ganun. In other countries, nurses are regarded as special. Pero pagdating dito, no, we're not. It's also my first time to work in the healthcare system na the system is managed by non-clinical people. Most definitely, mahirap ang katatayuan ko. Yun ang definite sa akin na yun yung kalalagayan ko ngayon. And I'm hoping na wala rin kasi akong bank shifts. Bank ang tawag nila sa overtime, kaya tawag natin. Dito kasi, pag nurse ka, hindi ka nurse overall. Diba sa Saudi Arabia, wala naman kasi tayong overtime na tinatawag. Nung panahon ko na pwede kang mag-overtime sa, nurse ako sa OB-GYN, mag-overtime ako sa ICU. Wala naman tayong ganun di ba? Tayo ay pinupuwersang pumasok or pinupull out tayo para mag-fill ng gaps, di ba? Naranasan ko kasi sa charge nurse dati, pinupull out ako, bali yung senior staff nurse ko ang magte-take over sa position ko, sa role ko, tapos ako ang ipupull out papunta sa ICU. Napull out ako sa mga medical units, ganyan. But it's different. Hindi tayo nag-aim ng mga overtime noon di ba? May overtime tayo sa sarili nating unit, di ba? Pero yung iba't ibang units, pinupull out tayo. Wala tayong choice doon. Nagrereklamo ako, imagine mo, from surgical unit, dadalhin ako sa ICU. Ang hirap, pero naranasan ko yun. And then, naranasan ko din yung admin ako as quality coordinator nurse. In-oversee ko yung buong department ng radiology. But there are times na kailangan i-pull out ka sa A&E para mag-monitor, yung ganun, titignan mo. Mahirap kasi ako nagmo-monitor lang ako, hindi ako nagtatrabaho doon Ako medyo nag-iisip pa ako na, my goodness, magagawa ko ba ng tama yung role ko. Ganun ang trabaho ko noon.
sa clinical audit naman noon sa trabaho ko sa private hospital sa Jeddah, dahil naikot ko na kasi yung units, lahat ng units ng buong hospital, it's a 500 bed capacity hospital. Hindi naman ako nahihirapan kasi nga, hindi naman ako staff nurse, although I help whenever the need arises. Kaya lang, I'm not obliged to do it. Kaya hindi ako, siguro I just enjoyed the work. Kaya siguro ganun yung pakiramdam ko. But then I still left the place and went to United Arab Emirates. Tapos nung naka more than 5 years na ako sa UAE, nag-hire ang UK. Well, nag-hire ang New Zealand. Gusto kong pumunta ng New Zealand but I couldn't pass the writing score sa IELTS. So, I've ended up here na hindi ko kilala ang bansang ito. So, ganun lang yung kwento. Pero ngayon, ang nilulook forward ko na is my work with the Lord. Hindi naman yun nawala sa background ko, pero it's an experience for me na makaranas ako ng hirap dito sa UK. And sabi ko nga, Lord, thank you kasi I've experienced the hardship in life and He has proven me lots of things na hindi niya ako pababayaan. And salamat din that I've met new people. Yun yung kinikredit ko sa sarili ko, sa experience ko. I grew older. Na I didn't grow. Kasi maliit ako. So, yung progression ko is spiritually. Although the financial bit it's not. I just give my life to the Lord. I surrender everything to Him. Kasi sabi ko nga, wala din naman ako magagawa kahit na anong gawin ko. May stress man ako, may stress. Hirap ako dito sa tinitiran ko. Ang hirap ng makitira sa may-ari ng bahay. Ang hirap mag-adjust because in the Middle East I have my own room. In Sharjah sa UAE, I have my own flat. Sa Saudi Arabia, I have my own room. Dito, I'm renting na nga. Deprived pa ako sa mga bagay-bagay na mas maganda sanang pagtira. I can't even rent my own room with own toilet na kasi hindi na kaya ng sahod ko. Napaka-expensive ng renting dito. Nare-realize ko lang kasi dun sa Middle East, the employer will give you ticket fare, di ba, para makauwi ka ng Pilipinas, may sahod ka. Every year meron ka. Sa Sharjah noon, sa United Arab Emirates, we're given ticket lang every 2 years. Pero okay pa rin yun, di ba? Sa Saudi Arabia kasi, we can go home as early as 6 months. 6 months, 10 months, ganyan. Ganyan kasi ginagawa ko noon. So, yun lang, pagkakamali ko. I was already serving the Lord there. Pero dahil mapangarap at ambisyosa ako, so ito, narating ko ang Inglaterra, but I'm hoping na at this age of mine, I'm hoping na makabalik pa ako doon, given the privilege, given the opportunity from the Lord. Yun lang, for this moment in time, I'm already an Eastern Board member of the Union. Ang madaming unconscious bias na nangyari. Pero, laban lang, tumakbo ko as a board member sa Union. Wala namang pagbabago kasi hindi rin naman ako nabigyan ng role, plus 1 year lang yon. But at least, yung influence ba, yung mas marami ka nakikitang, yung networking, I should say, maraming namimit na tao, and marami na rin akong narating na lugar sa United Kingdom, free, dahil sa Union, and because of my role as a steward representative. I've never experienced handling cases for this role, pero at least may privilege, di ba? And ano pa nga ba? Nung before, nag-work ako sa main outpatients, kumbaga nandun lahat ng specializations like breast, ENT, ophthalmology, ganyan, neurology, lahat. Ngayon, nasa trauma and orthopedics outpatients ako. Tapos na ako ng 2 years, hindi ako lumipat kasi nga kung hindi naging strict ang sponsorship dito, wala na ako dito. Ewan ko ba, parang wala akong takot, lumilipat-lipat lang ako. Tinatakot pa ako ng iba na baka doon hindi ako makakuha ng ILR kasi hindi ako nagtagal sa NHS. Bakit? Binisahan naman nila ako. Basta hindi ako natatakot. Umaga parang alam ng Diyos ko ano yung katatayuan ko. Ayoko kasi magtagal sa lugar na hindi ako nagpo-progress. Pero ito, hindi rin naman ako nagpo-progress. But I've applied for secondment. Secondment? Ibig sabihin doon ng secondment is yung tatrabaho ko sa ibang place for a year, tapos babalik ka din dun sa dati mong pinagtatrabahuan. Kasi kung saan ka permanent, babalik ka after 1 year or after 10 months, 6 months, depende kung ilan yung binigay. So nag-apply ako, but hindi ko pa alam kung matatanggap ako doon. Although iniisip ko malayo sa akin yun. Gusto ko lang makawala sa department kasi talagang ang hirap makipagtrabaho. Nag-iisa akong full-time, lahat ng mga kasama ko ay part-timers and mga retirees na bumalik, tapos matataas yung mga positions nila. Kailangan talaga maging tough ka, pero at the same time, tama yung reasoning mo para wala silang magawa sa'yo. Tapos gawa ka talaga ang trabaho mo dapat talaga bit by bit, alam mo tama yung ginagawa mo. Para pag sinilip nila, yung ginagawa mo, wala silang butas na maibubutas sa'yo. Kasi nga, tama yung ginagawa mo eh. Yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi nga, kahit anong gawin nila, wala silang magagawa sa akin kasi nga, hindi nila ako makakitaan na maling ginagawa. Meron kasi sa trabaho na nakakainis. Yung parang laging naiinggit sa'yo, bakit ganito. Lalo na pag nakakatanggap ka ng commendations from patients na magaling tong nurse ito, ganyan. Tapos, nagko-comment lang. Ang mga tao kasi dito, they love commenting na
she's really lovely. You know, the smile doesn't cost a lot. It doesn't cost anything, but she really smiles. Even if we can see her so busy, ganyan. Ganyan ang mga comments nila. Glory to God. Ay, kaya tong smile na to, hindi ko to tinatanggal kahit hirap na hirap ako. Kasi, ano siya eh, panlaban talaga ito. Panlaban, sandata to na binigay ng Diyos sa atin, na gamitin natin. Kasi hindi natin alam, nurses tayo eh. Sa patient, lagi silang irritable. Hindi naman lagi, pero there are patients na ganun. So, hindi natin kayang kontrolin yung ganun na behavior, diba? So, we just have to be patient. Patience is a virtue. And unconditional love. Babalik uli ako sa susunod. God bless.